everyone, sabayan nyo ako. Pupunta tayo ng Supot Ukay-Ukayan. So mag-train na tayo papunta doon. So abangan nyo yung video natin papunta doon. Ayan, ito na pala yung pabiyahe ko doon papunta kasi galing ako ng Glabni papunta sa Supot Station. So nag-train lang ako. So Sunday ngayon, so may may ukay doon. Ang ukay pala is mag-close hanggang alas 12 lang po. Tapos hindi sana ako pupunta. So nagbiyahe na pala ako nito, pero nag-chat yung kasama ko dati basta si Ate Ameline na ayan pupunta daw sila ng Supot. So dito pala yung yung bus station kung pupunta kayo ng mga ibang bansa like Italy. Ito yun siya sa Croatia bus. Autobus ni po ito na station. Tapos nag-train lang ako. So dito pala yung sakayan ng bus. Ayan, autobus ni. Diyan ito yung station. So dito din, ito yung mga ina pala na trabahoan ng ina sa mga Pilipino. Meron din nagtatrabaho dito yung parang gasoline station na may grocery. Ito yun siya, may maliit, may malaki. So nadaanan ko lang yan siya sa autobus ni. Tapos ayan, pag nadaanan mo na to, yung may lawa dyan, tapos bababa ka na dyan sa stasyon na yan kasi dyan na yung Ukay-Ukayan na station. So lalakarin mo lang yan siya. So ito po yung station na babaan mo. Milad Mosti. Milad Mosti. Yung sasakyan mo yan galing Glabni is number 6. So bababa ka lang dyan sa may tulay na malaki. Tapos may nag-start na dyan na Ukay-Ukayan. Pero hindi pa yan siya yung pinaka-ukay. Ito lang yung sa labas na Ukay-Ukayan. So nilakad lang namin yan siya hanggang doon sa pinaka dulo kasi walang bus. Tapos alas 9 na ng umaga po. Tanghali na po ako nagising kasi biglaan lang po siya. Tapos ayan po yung mga daanan doon papunta. May nakalatag din na Ukay-Ukayan dyan, pero hindi yan siya yung pinaka-ukay talaga. Yung pinaka-ukay is napakalaki doon sa unahan. So hanggang dulo yan siya. May nakalatag din na mga ukay-ukay dyan. Pero yung pinaka-ukay talaga sa unahan. So kailangan mong lakarin. May bus naman siya pero kailangan mong magmadali kasi ang init na. Kasi summer na ngayon dito. Tapos nilakad ko lang yan siya hanggang sa dulo. Doon sa pinaka-ukay talaga. Biglang punta ko dito kasi kailangan ko pala ng sapatos. So, mas mura po kasi doon kontra sa mga original na brand new. So, doon na lang muna ako. At pagtyagaan mo lang siya. Tapos, ito na yung pinaka-ukay. Ang rami dyan. May ukay din ata na mga sasakyan dyan na binibenta yan dyan sa gilid. Tapos, lalakarin mo lang yan siya hanggang dulo. Ang raming mga tao dito, sobra. Tapos may mga Filipino food din dito. Ay mga Filipino groceries na mga benta ni kabayan. Pero hindi na ako dumaan. Dumiretso na ako doon sa unahan. Tapos ito yung sistema dito. Nakalatag lahat yung mga tinda nila. Tapos hindi ko na siya kinuan yung parang tinor lahat yung area kasi napakalawak. Tapos ang init na yung kailangan ko lang kasi is sapatos. So nag-shortcut na ako kasi sobrang init na dito ngayon. So mga alas 10 na to ng umaga. So hanggang alas 12 lang pala dito, no. So nakabili ako ng sapatos, 2. Tapos nakabili ako ng shampoo. May mga groceries din dito pala. Tapos may mga prutas, kumpleto na dito. May mga parts ng mga sasakyan, mga gamit, lahat ng gamit andito po. Mura lang po dito. Di ko na videohan yung napili kong sapatos. 2 yung napili ko pala, pula at saka itim. Tapos nakabili ako ng shampoo. Hindi na ako nakapag-video kasi sobrang init na. Tapos
ang layo ng nilakad ko, yung parang nilibot ko hanggang dulo talaga yung yan dyan sa ukay-ukayan. May kainan din pala dyan, may CR din. Tapos ayun, umuwi na rin ako ng 10:30, mga 30 minutes lang ako doon. Tapos dito yung sakayan na naman. So nilakad ko na naman siya pabalik kasi walang bus. So kailangan nating maglakad. So dito ka sasakay sa taas ng tulay. Pauwi na ako. So yung dumating na tram is number 12 ata yon sa Dubrava. So nagdalawang sakay na lang ako na nag-stop ako sa autobus na station. Tapos nagsakay ako ng Chronomeric na number 2. Dadaan din yun sa malapit sa amin. Hindi naman siya pinakamalapit pero pwede siyang malakad. So doon na lang ako nagsakay papunta doon, pauwi. Umuwi ako ng maaga, hindi na ako umabot doon ng mga alas 12, mga 10:30 na ako umuwi agad kasi sapatos lang naman yung kailangan ko. Tapos yung si Ate Ameline is umuwi na rin pala kasi napakainit na daw. Tapos iwan ko kung may nabili sila. Dito ako bumaba sa Chronomeric na number 2 basta malapit yan sa amin. Lalakarin ko lang pauwi. Tapos ayun, at least nakabili ako ng sapatos ko. May gagamitin ako kasi parang yung panglakad ko is nagagamit ko na siya pang duty. So kailangan kong bumili ng isa. Bahala na kahit hindi naman siya brand new. Hindi naman ako masilan din sa mga bagay na mga ganyan. Tapos pauwi na ako nito. Umuwi na rin kaagad ako kasi ilang balik ko na rin dito, pangatlong balik ko na. Pero ngayon, nakabili na talaga ako ng sapatos kasi pumunta ako para bumili ng sapatos para gagamitin ko siya in case kung may duty na ako. Tapos, ayun, okay naman doon. Mura lang talaga doon pero every Sunday. Ito yung nabili ko. Tapos every Sunday lang po yan siya doon sa ukay-ukayan sa support station sa Zagreb. Basta madali lang naman siyang puntahan. Kapag sa Glabnica, sa tawid ng kabayo doon, magsakay ka basta hindi yung sa kabayo, tatawid ka. Tapos sasakay ka ng supot. Pasupot number 6, then bababa ka dun basta pag nakita mo na yung lawa na may tulay, doon ka na bababa. Pag nag-stop na doon ka bababa sa basta makita mo yan sa video ko kasi hindi ko na siya na-memorize. Tapos pauwi na ako nito, naglakad ako ng 10 minutes kasi yung building na to, yung sa right side is yan na yung Sheraton. Ito rin yung babaan namin dito sasakayan namin ito Sheraton yung pangalan. Diyan ka sasakay ng tram papuntang trabaho. So yung nabili ko palang sapatos is 10 euro tapos yung isa 20 pero okay pa naman yung quality, tapos okay pa rin sa akin kasi mura na rin yun kontra sa brand new, 'di ba? Pero nasa iyo na yan siya kung anong gusto mo, okay or brand new, 'di ba? Buhay mo yan, ikaw yung magdesisyon. Charot. So happy Sunday everyone sa inyong lahat. Abangan nyo pa ang aking mga videos soon sa aking mga drama dito sa bansang Croatia. So ingat ang lahat. God bless you everyone, sa lahat ng mga OFW. Ingat po tayo at God bless you sa inyong pagtatrabaho sa ibang bansa. So abangan po nyo ang aking mga videos soon kung saan ako mapapadpad sa aking new journey nito. Kasi basta malalaman nyo yan soon. Abangan kung ano pang mga kabanata na ating lalakbayin dito sa bansang Croatia. Ingat and God bless you everyone. Thank you.